Sino pong first time pala po dito? Ay, dami first time. So bakit ko natanong? Kasi po, ay, by the way pala, yung bago pati, yung bago lang. First time kakabago. Ay, marami pa rin. So bakit ko po natanong? Nung una po, bago lang din po ako dito. Bago lang na, ayan. Okay, so, siyempre, dati, nung nakaraan lang, nandun ako sa likod eh. Doon sa dulo. Pero, ngayon, nandito na pala ako and dati, nagpuka na ako eh. Nagpipicture lang ako sa mga, pero di ako speaker, pero ngayon, imagine ako na pala yung mag-share. Diba? Grabe pala yung ginagawa ng company natin, no? Before ako mag-start, no? So, sino po dito yung mga empleyado? Empleyado po. O, tsaka yung mga dating empleyado. O, babayero po. Sino babayero dito? Ala kayo, naka-live yan. Ala. Yan, so, yun. By the way, I'm Coach Bernie po pala, no? And I'm a former employee. Empleyado po ako for almost 4 years po sa Cavite. Ayan. Factory worker tsaka construction worker. Pinanginginig ako, ganito pala, no? Nakakanginig to clicker. Ano ba to? Wala sa buntok to eh. Wala, ano to eh. Ayun. So, ito po ako dati. Factory worker, ba't nawala? Factory worker po ako that time sa Cavite, panggabi. Okay, kaya ganyan po ako kapayan kasi panggabi po ako for almost 1 year, 6 months. Then, bakit ako nagpapanggabi? Kasi po, sa umaga po nagko-construction po ako. Pinagsasabay ko po yan. Kasi po, isa po ako sa mga breadwinner ng family po namin. So, pero po kasi maagang nawala. So, no choice po ako. Kailangan ko magtrabaho para po sa mga kapatid ko. Ano yung gagawin? Ayan. So, yun. Lakas na ngayon yun. So, yun po. Lang. Buta kayo may naghiga. Yun. So, yun. Yan, nagsasabay ko po kasi po ang rate pa po dati sa Cavite is 373. Sino po nakahabol ng provincial rate dito? So grabe, di ba? So napakaliit lang sa isang araw, 373. Eh sa construction, pinakamalaki na dati is 500, tama? Tama, di ba? So kaya ang nangyari sa akin, kaya gusto ko kasi yun eh. Gusto ko yung malaking income kasi expenses ko lahat sa akin yun. Bayad po ako ng boarding, tubig, tsaka padala sa mga kapatid. So kulang po yung kinikita ko kahit doble po yung trabaho ko. Bakit? Kasi empleyado eh, di ba? So sa mura kong edad, 18 years old, nag-start ako mag-work. And ito, although, imagine nyo, payat pa ako ito, di ba? Mukha akong addict, di ba? Addict sa pagkarap yan, kaya ganyan, di ba? And of course, di kong nakangalos sa mukha ko ng poste. Kakulay ko ng poste, di ba? And sa my construction, yeah. And alam niyo po, nagkaroon din naman ako ng resulta sa pagiging empleyado. So nakaipon din naman ako, di ba? Kasi pandemic yon, wala akong mabilihan. So nakakaipon talaga ako sa sahod ko. Kasi po, pandemic, nagtatrabaho din po ako. 1 week lang ako nag-stay, so nag-work ulit ako, di ba? And yun, ito yung naging resulta that time naging empleyado ako. Imagine, 4 years, ito po yung naging resulta ko. Di ba? Imagine nyo po, nag-work po ako ng sunod-sunod, dire-diretso, para po sa may pang-support, mabuhay na mag-isa, di ba? And ito yung naging resulta ko. Nagkaroon po ako ng sakit, appendicitis, di ba? Nagkaroon ng appendix, na-operahan pa ako. And, ang pinakang pa nito, worst po nito, yung naipong ko po na pera, diyan ko po naipunta. Diba? So, ang saklap, diba? Yung tipong pinag-ipunan mo ng 4 na taon, diyan lang pupunta ng isang araw sa opera. So, yun po yung buhay ng empleyado. Doon ko po na-realize that time. And, after ko ma-opera, natambay na po ako. Tambay na ako within 6 months, I think. Diba? 6 months. So, syempre, di ako makapag-work, operation eh. Bawal magbuhat. Diba? So bawal talagang, daming bawal. Bawal din kumain ng marami. Ngayon ako nakakain kaya medyo mataba, diba? And syempre, that time po, ito naman yung may nakapag-share na sa akin, yung tita ko. Actually, yung tita ko nasa isa po yung sa mga nakapag-share sa tita ko. So pinapunta niya po ako dito sa Manila. Ayan, so sinundo pa ako. Sinundo ako dyan, then akala ko 3 months lang talaga eh. Pero tumagal yung 3 months, isang alaw, sabi ko. Sorry. Tumagal ang 3 months, kumita ako. So, ang ginawa ko, tinuloy-tuloy ko na kasi dito ko na-realize na mga kasama ko, may mga pangarap pala. Okay? So, ganun po ang negosyo natin. Bakit? Kasi, imagine mo, nung bago po ako, pupunta ko lang po ng hub,
mas malaki pa sa akin yung damit ko. Mas malaki pa sa akin damit ko, and iba yung itsura ko talaga that time. So halos kumukha ko po yung pinto namin dati sa hub. Diba? So iba yung binibigay na transformation talaga nung business na to. Diba? Kaya kung bago ka lang, okay lang yan kasi ako bago lang din naman. Diba? So hindi naman dito sa company natin, hindi naman tayo patagalan, tsaka yung paunahan. Diba? Dito kasi yung basta may pangarap ka, tapos gusto mo lang yung goal mo ba? Diba? May pangarap ka lang, may goal ka, I'm sure na makukuha mo rin yung transformation na ganyan. Tama? And of course po, ito po yung latest before po mawala yung cam, no? Nakapag-check po ako last time po ng 100,000 noong December lang. Diba? Imagine, employee po, 4 years, siguro, wala pa. Imagine, 100,000, tapos yung naipon ko po sa pagiging empleyado, 50,000 lang within 4 years. Grabe, no? And yun, nag-next ng pusa. So, yun. Pero po nung December po, actually, no? Nagpunta pa ako ng Singapore nung pagka-check before, di ba? Sino gusto mag-travel? Hindi nagtaas, ayaw nyo, saan nyo gusto? Di ba? Diyan lang sa tabi. Diba? Diyan lang sa poster. Di ba? Dito po talaga, legit. Punta ako ng Singapore, and ang kagandahan yan, na-meet ko po yung tita ko, yung mga tita ko doon. Di ba? Na-meet ko yung tita ko, at the same time, na-meet ko rin po yung mga business partner natin sa Singapore. Di ba? So, anong point doon? No? Ang kagandahan po kasi dyan, pag may pera ka pala, tapos meron kang freedom, anytime pwede ka pala pumunta ng ibang bansa eh. Anytime pwede ka pumunta kung saan. Tama? Kasi kung hindi ko ginawa itong business po ito, kung hindi ko ginawa itong opportunity na to, malamang nasa empleyado pa rin ako, construction worker. Eh sa construction worker po ba, factory worker, sa tingin nyo makakapag-travel po ba kayo? Hindi! Kahit nga po makapag-bakasyon lang eh, kailangan pa ng leave eh. Kailangan pa mag-file ng leave. Gano'n po katagal ang leave? 1 week. May pay? Wala. Swertehan mo na kung with pay yun. Tama? Magkano naman with pay na? Wala pang OT. And, syempre, yan, nag-travel ako sa Singapore. Na-meet ko po doon yung, nakasabay ko po doon si Miss Global Singapore sa Changi Airport. Ang ganda pala niya, diba? Si Miss Chloe Hong. Chloe Hong. Nakipagkwentuhan din naman po ako sa kanya, so sabi niya, magkakadipo sila ni Pearl Hong, diba? So, yun. Grabe experience niya, no? So, 9 days po ako dyan sa Singapore. Diba? So, yung pera ko, may naiuwi pa rin naman ako. So, magkano lang yung nagastos ko doon, diba? So, yun. After that, no? Ayan, pwede ba pakibasa po ng nakasulat? Believe, diba? So, actually, ito lang po yung pinanghawakan ko talaga. Nag-start ako dito. Nung una, medyo nagdududa ako kasi umatid ako ng training, pinatid ako nila ko sa JP, na mentor Mike, na mentor Ali. Akala ko kung ano yung meron dito eh. Akala ko nga merong Bible study. Kasi may din ako Bible study, di ba? Akala ko Bible study pero nasigaw. Nasigaw ng power, di ba? So yun po, believe, naniwala lang ako unang-una sa sarili ko. Bakit? Kasi kung hindi ka maniniwala sa sarili mo, tingin mo kaya mong gawin yung mga ginagawa mo ngayon? Yeah. Sa tingin mo, makakapunta ako saan kung wala kang tiwala sa sarili mo? Yeah. Nagpunta po ako ng airport, first time po. Diba? Tawag ito? Halos na-stuck po ako sa may immigration. Sa immigration. Bakit? Kasi po, wala akong kalaman talaga kung ano yung mga gagawin ko. Ang dami ko pang pinirmahan. Yung luggage ko, nauna na sa aeroplano, ako nandun pa sa immigration. So sino hindi kakabahan doon, di ba? So nagtiwala lang sa sarili ko na sabi ko kaya ko, makakalipad po ako. Makakasakay ako ng aeroplano, di ba? So yun, pangalawa, ituloy niyo po yan. Pangalawa po, naniwala po ako sa mga coach ko, sa mga mentors ko, sa taong nag-share sa akin. Bakit? Kundi dahil po sa kanila, malamang matagal na po ako quit dito. Madali lang mag-quit, tama? Pero, yun nga, imagine mo kung mag-quit ka, ano yung mararating mo doon sa pagiging empleyado mo? Ay! Sino po yung mga empleyado rito na matagal na? Ilang years ka na po kuya? 6 years. So sa 6 years po, ano na po yung naipon mo? 2 motor, okay. So sa tingin niyo po ba yung 2 motor na yun, mabubuhay na po yung family mo?
Diba? Kulang pa, di ba? So imagine nyo po yun, 6 years dalawang motor. Eh dito po, pag talagang tinutukan mo, nag-focus ka, ginawa mo talaga, yung motor, hindi lang motor yung pwede mong makuha. Bakit? Dahil meron dito, 1 year nakakapaglabas ng car. Diba? Oo, so grabe talaga yun. So actually, malapit na rin po tayo dyan. Diba? So kailangan lang tuloy-tuloy, maniwala pangatlo sa company. Sa community, diba? Kasi kung di po dahil sa company sa community, ano mangyari sa atin? Wala tayo lahat dito, di ba? So yun po yung naging yung mga story ko. So short story lang din naman siya. So I hope po na marami po mga empleyado, tambay din dito na mga na-inspire at talaga magtutuloy-tuloy. So maraming salamat po again. This is Coach Bernie. Ayan. Sinabay ko na po sa ating